Expand your vocabulary with our Core 2,000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone. May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ng chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Ano ang mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo, ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. Anong subscription ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin?
Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo, ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda na ang lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta, gusto sana namin na umpisahan ng pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda na ang lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta, gusto sana namin na umpisahan ng pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko?
Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira, pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng dalawang magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng tatlong upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din. Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito, kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira, pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng dalawang magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng tatlong upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din. Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito, kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay, sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong alas 9, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yon. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tingnan natin. Ano pa ba? Ah, na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo. Pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay. Sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong alas 9, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector?
Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yun. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tignan natin. Ano pa ba? Ah, na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo. Pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserba na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Aling hotel ang kanilang pipiliin? May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserba na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay, at maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat, at magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige, at gagamit tayo ng whiteboard hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. Paano nila aayusin ang mga mesa?
May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi, may group session muna kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay, at maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat, at magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige, at gagamit tayo ng whiteboard hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay, wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo, kailangan na yung mga yon palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay. Wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo, kailangan na yung mga yon palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman. May mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng 1 oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan.
Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. Eh di magagamit niyo yun? Saan siya sunod na pupunta? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman, may mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Ah, kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng isang oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Ah, hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. Eh di magagamit niyo yun? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan niyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi, hindi, hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan nyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. Ano ang unang kukunin ng babae? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan nyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi, hindi, hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan nyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga materyal sa silid-aklatan. Ilang materyal ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram. Mawalang galang lang, maari niyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid-aklatan na ito? Oho, Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid-aklatan na ito, maari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maari ka lamang manghiram ng hanggang 10 material sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. maaari rin ba akong manghiram ng mga magasin at dyaryo?
Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maaari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo? Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka dito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid-aklatan, maaari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga material. Ah, ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. Ilang material ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram. May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga materyal sa silid-aklatan. Ilang material ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram. Mawalang galang lang, maari nyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid-aklatan na ito? Oho, Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid-aklatan na ito, maaari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maaari ka lamang manghiram ng hanggang 10 material sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. maaari rin ba akong manghiram ng mga magasin at dyaryo? Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maaari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo? Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka dito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid-aklatan, maaari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga material. Ah, ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais nyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ko ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Ah, kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng Plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan nyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C? Okay, halimbawa, kung sakaling maospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng Plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa Plan C. Ah, ganoon pala. Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan ko pang scuba diving sa plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa plan A? Magiging mas mahal ang Plan B kaysa sa A. Ngunit mas mura pa rin ang Plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa plan C? Mayroon kaming Plan D. Ngunit hindi nito sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata. Aling plan ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais nyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ko ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Ah, kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng Plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan nyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C? Okay, halimbawa,
Kung sakaling maospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng Plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa Plan C. Ah, ganun pala. Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan ko pang scuba diving sa Plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa Plan A? Magiging mas mahal ang Plan B kaysa sa A. Ngunit mas mura pa rin ang Plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa Plan C? Mayroon kaming Plan D. Ngunit hindi na to sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata. May isang babae na naguulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B. Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-eehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo, at may 4 tayong pagpipilian. Mababa sa 1 oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-eehersisyo sila ng isang beses sa isang linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-eehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B. May isang babae na naguulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B. Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-eehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo, at may 4 tayong pagpipilian. Mababa sa 1 oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-eehersisyo sila ng isang beses sa isang linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-eehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko. May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pamboluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pangboluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. May kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata.
Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro. Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Ah, tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pamboluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pangboluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. May kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata. Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro. Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Ah, tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo, siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay. Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante. Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar. Sa itaas o sa ibaba? Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. Paano nila aayusin ang mga tinapay? May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo, siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay. Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante. Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar. Sa itaas o sa ibaba? Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae?
Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Naintindihan ko. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM. Ah, pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes. Sila? Pero ang plano ko lang gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga, maraming salamat para sa payo mo. Aling bangko ang pipiliin ng babae? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae? Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Naintindihan ko. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM. Pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes. Sila? Pero ang plano ko lang gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga, maraming salamat para sa payo mo. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto. Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay. Sige, gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama, kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho, sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo. Okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Piliin ang tamang pakete ng produkto. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto.
Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Ah, gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay? Sige, gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama, kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho, sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo, okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda. Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso at hinila pa nito pababa ang kabuang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta, ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa noong ikaapat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ng ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular na nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang, kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda. Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso at hinila pa nito pababa ang kabuang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta, ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa noong ikaapat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ng ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular na nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang,
kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. May isang lalaking nagrereklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit? Opo, ito ang linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakarating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 butones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala. Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maaari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yun kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maaari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. Ano ang kanyang ipapapalit? May isang lalaking nagrereklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit? Opo, ito ang linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakarating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 butones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala. Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maaari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yun kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maaari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone.